Minsan sa buhay natin yung tipong wala ka ng pag-asa sa buhay. Wala kang malapitan, walang makausap dahil halos lahat ng tao sa paligid ay umiiwas sa iyo. Kaya minsan may pagkakataon na sana hindi na lamang isinilang sa mundo dahil sa isang kapansanan na naging dahilan kung bakit lagi kang iniwasan ng mga tao dahil sa tingin nila ay wala kang silbi. Tunghayan natin ngayon ang kwento sa isang binata na itago na lamang natin sa pangalang Rafael. Pero bago tayo magsimula kaibigan ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Tara, simulan na natin ang kwento. Isinilang si Rafael ng kanyang ina sa loob ng 8 buwan kaya naman hindi maganda ang kondisyon ng sanggol. Ginawa ng mga doktor ang lahat para maging maayos ang kondisyon ng bata. Mabuti na lang at dahil sa isang aparatos kung kaya ay napabuti ang kondisyon nito. Ilang araw lamang ang nakalipas ay nakalabas na rin sa ospital ang mag-ina. Namasukan noon bilang isang tagaluto sa mansyon ng mga Monteverde. Subalit noong nagdalang tao ito, hindi siya pinabalik sa mansyon. Kaya umalis na lamang itong si Melody kasama ng lalaking si Losyo, ang binatang naligaw sa kanya noon. At ngayon nakatuwang nito sa buhay matapos niya itong sagutin. Paano to Losyo? Saan tayo ngayon maninirahan? Wala akong mag-anak dito sa syudad. Hindi ko alam Melody. Nagluhan pa rin ako sa nangyari. Pero dumito muna tayo sa may maliit na kubo. Mukhang wala naman tao dito Dito muna tayo palipas ng gabi. Tila pa sa ni Losyo ang mundo dahil sa mabigat na saliranin ng kanyang kinaharap. Nakahiga ang mag-ina sa may papag gamit ang mga karton habang tulog na ang mga ito. Hindi pa rin dinadalaw ng antok itong si Losyo. Meron siyang iniisip na paraan para takasan ang responsibilidad. Kasalukuyang natutulog na ang mag-ina at biglang tumayo sa higaan ang lalaki. Hindi alam ni Melody na ito na pala ang huling gabi na magkita sila ni Losyo. Umalis ang lalaki na walang paalam sa kanya dahil hindi niya matanggap ang pangyayaring iyon. Kinabukasan laking gulat ni Melody dahil wala na roon si Losyo. Kasamang tinangay nito ang kaunting pera na inipon nito. Hindi niya alam ni Melody kung ano ang gagawin. Lumipas ng ilang buwan, taon. Napansin ni Melody na tila hindi nagbabago ang mga hita ng kanyang anak. Walang senyalis para ito ay makalakad. Kaya naman ay kinonsulta niya ito sa isang espesyalistang doktor. Napag-alaman ni Melody na may problema ito sa paa. At ito ang magiging dahilan para hindi siya makakalakad. Sobrang sakit ito para sa isang ina. Ang makita at malaman nito ang kalagayan ng kanyang anak. Nakapo lamang sa isang wheelchair itong si Rafael. Ito ang kanyang nagsisilbing paa para makarating ito sa kanyang papuntahan. Ma, bakit ako pang nagkaganito? May bali ba ako nagawa? Kung bakit ako pinaparusahan ng ganito? Ang totoo, ginagawa ko lahat para sa'yo. Kahit ganyan ang iyong kalagayan, gusto kong makapagtapos ka ng pag-aaral. Gagawin ko ang lahat sa'yo anak. Ma, nasa na ba ang totoong tatay? Bakit niyo tayo iniwan? Hindi niya ba tayo mahal? Rafael, patawad. Kung pati ikaw ay nagdurusan ng ganito. Kung pwede lang sana ay akuin ko na lamang lahat. Tama na Nay. Hindi ko naman kayo sinisisi marahil ganito talaga ang kalagayan ko, yung kapalaran ko. Hindi ba lang araw, magbabago din ang lahat na ito Nay. Tandaan mo yan. Nagyakapan na lamang ang mag-ina. Nagsimula na mag-aral si Rafael mula elementarya hanggang high school. Bagamat may kapansanan ito, laking gulat ng ina dahil lagi itong nangunguna sa klase. Laging may nakasabit na medalya bilang parangal sa pagiging magaling sa klase. Kaya hindi nila inasahan na makapasok si Rafael bilang scholar at iyon ang labis nilang pinapasalamatan. Ngunit hindi pa rin may iwasan na maraming mga bully sa kanyang kalagayan. Rafael, sige magaling ka nga. Matalino ka pero ang lahat ng iyan hindi mo rin mapakanibangan dahil isa kang lumpo. Sada ang isang kaklase na nainggit sa kanya. Nakasurado kaming walang makagusto sa iyo, lalo ng babae dahil pabigat ka lang. Nakaawa ka naman. Tingnan mo kami. Hindi man kami katulad mo na matalino pero lahat ng gagawa namin dahil hindi kami isang lumpo. Sige na, umalis ka na. Bago pa tuluyang itulak yung wheelchair mo. Sumusobra na kayo, balang araw. Magsisirin kayo, luluhod ka sa harapan ko. Rafael, luluhod? In your dreams. Umalis ka na nga. Nagpatuloy lamang itong si Rafael sa pag-aaral hanggang kolehiyo. Sa kabilang banda naman ay marami din naman ang natuwa sa kanya dahil sa husay niya pagdating sa program.
Kumuha siya ng kursong bilang BSIT bagamat baldado ang kanyang mga paa subalit matalas ang kanyang pag-iisip parating sa mga teknolohiya. Yan ang kinanggitan ng ilan sa kanila. Hanggang sa tuluyan na itong napagtapos sa kolehiyo. Ito ang araw na hindi niya makalimutan dahil na rin sa suporta ng kanyang ina. Binabati kita Rafael. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay mo ay nakayanan mo ito. Nay, ikaw ang naging inspirasyon ko para lumaban sa buhay. Maraming oportunidad ang dumating kay Rafael. Pwede siya magtrabaho sa labas ng bansa ngunit mas pinili niyang tanggapin ang offer sa sariling bansa upang hindi siya mawalay sa kanyang ina. Ngunit sa hindi niya inasahan, papatrabaho man o eskwela, hindi pa rin mawala ang mga taong patuloy ng lait sa kanyang kalagayan. Rafael, huwag mong sabihin na malakas ang kapit mo sa kumpanyang ito. Ay, nagmalaki ka na. Mas nauna kami sa inyo. Kaya kung ano man ang inuutos namin ay gawin mo. Naintindihan mo ba? Opo sir. Si Ricky ang tawag mo sa akin at huwag na huwag kang makipag-usap sa mga empleyado. Opo sir. Hindi alam ni Rafael kung sino ba talaga ang totoong boss na dapat niyang sundin. Matapos ng unang araw ni Rafael sa trabaho, alam niyang marami pang mga taong hindi oyon sa kanya pero sikapin niyang maging mabuti sa mga iyon. Mr. Bonifacio, pasensya ka na sa kapatid ko ha. Talagang ganun lang yun sa baguhan. Isa pa, ayaw niya kasing malamangan. Ako nga pala si Nicole Montemayor, the daughter of Mr. Larry Montemayor, the owner of this company. Naku ma'am, magandang araw po sa inyo. Ayos lang po yun ma'am. Tinanggap ako sa kumpanyang ito na walang pag-alinlangan. Kaya gagawin ko rin lahat para sa kumpanyang ito. Mr. Rafael, kumain ka na ba? Kung hindi pa, sumabay ka na sa akin. Kumain tayo sa kantin. Naku ma'am, baka ano po ang sabi ng mga tao dito? Baka makita tayo ng kapatid mo. Relax ka lang Rafael. Mas mataas ang posisyon ko sa kanya. Everything is under my control. Mula sa 5th floor ang kanilang office, bumaba sila sa 1st floor gamit ang elevator para magtungo sa kantin. Ngunit sa hallway pa lamang ng kantin ay parang masama na ang naging tingin na ilang kalalakihan sa kanya. Siya lang kasi ang bukod tanging empleyado na sinasamahan ni Nicole sa kantin. Maganda ang dalaga, marami nakagusto sa kanya. Subalit ang lahat ng iyon ay hindi niya pinapansin. Ma'am, mukhang tayo lang po palaging pinagmasdan ng mga tao dito. Rafael, huwag mo silang intindihin. Mga tauhan lamang sila dito. In fact, mas magaling ka pa nga sa kanila Kaya pagkatapos nito, may paggawa ako sa iyo. Ito ang unang project mo. Gusto kong may kahit mo ang ilang investors natin na bumalik sa kumpanyang ito sa pamagitan ng iyong presentation. At kapag nangyari yun ay siguradong matutuwa si Dad, ang CEO ng kumpanyang ito. Ma'am Nicole, ikaw ba ang taong nag-recommend sa akin? Kaya ako napasok dito? Oo. Kaya inasahan kita. Ipakita mo sa lahat ng tao dito na iba ka. Kaya mo silang pantayan, okay? Hayaan nyo ma'am. Gagawin ko po ang lahat para bumalik ang investors dito. Sa araw ding iyon, palabas na sa gusali ang binata. Naghintay na lamang ito ng taxi para magpahatid sa kanila. Ngunit nakita siya ni Nicole habang naghintay ito ng masasakyan. Sumakay kayo na Mr. Rafael. Ihatid na kita sa inyo. Ituro mo lang ang daan. Naku ma'am, huwag na po, nakahiya po sa inyo. Baka kung ano ang sabi ng tao sa paligid natin. Baka makita po tayo ng boyfriend mo at mag-away pa kayong dalawa dahil sa akin. Naku Rafael, wala pa akong boyfriend. Trabaho mo na ang natupag ko ngayon. Pasahan din at darating din yan sa tamang panahon. Isa pa, wala pa ako nagustuhan Sige na, sumakay ka na. Sige po ma'am. Tahimik lamang dalawa habang binabaybay ang daan. Ikaw Mr. Rafael, meron ka na bang karanasan sa pag-ibig? Naku ma'am, ako? Wala po. Sino ba naman ang papatol sa akin sa katulad kong lumpo? Baka maging pabigat lamang ako sa kanila. Pero hanggat maaari ay hindi mangyayari yun dahil gagawin ko ang lahat para mamuhay na katulad ng isang normal na tao. Hanga ako sa katapangan mo Rafael. Ma'am Nicole, malapit na po tayo sa amin sa apartment na inupahan namin ng nanay ko. Oh, may nanay ka pala? Oo ma'am, siya naging inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pag-aaral, lalo ng pangarap ko. Dito lang po tayo ma'am. Rafael, okay ka lang ba? Oo naman po ma'am, maraming salamat pala sa pagdating niyo sa akin dito. Pwede ko bang makilalang nanay mo? Sige po. Dahan-dahang binaba ni Rafael ang kanyang wheelchair bago ito tuluyang sumakay papasok sa kanilang apartment. Nay, narito na po ako. Anak, sino yung kasama mo?
Nay, siya nga pala si Ma'am Nicole. Siya po yung napapasok sa akin sa trabaho. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Nako, salamat po sa paghahatid niyo sa anak ko dito. Nakakaya naman po sa inyo. Tumuloy muna kayo sa loob, ma'am. Nako, Nay, maraming salamat. Sa sunod na lamang. Dinaanan ko lang si Rafael dito. Isang way lang kasi ang daanan namin kaya hinatid ko na siya. So paano, Rafael, alis na ako. Napayok ko na lamang ang binata. Dahil nahiya ito sa kanyang boss. Tuloy na nga umalis itong si Nicole habang nasa loob naman ng apartment ang mag-ina. Hello Nicole, nasaan ka na ba? Ang sabi ng guard, umalis ka daw sa office. Hinahanap ka ni Dad. Ricky, don't worry. I'll be right back. May pinuntahan lamang ako. May pinuntahan? Oo, hinatid mo pa ang lalaking lumpo na yon. Tandaan mo Nicole, ayaw ko nang maulit pa ang ginagawa mong yan. Kung hindi susumbong kita kay Dad. Marami tayong dapat asikasuhin pero iba ang ginagawa mo. Ano kaya ang gagawin ni Nicole dahil nalaman ng kanyang kapatid na si Ricky na hinatid niya si Rafael sa kanyang apartment? Samantalang si Rafael naman kaya ang susi para muling bumalik sa kanila ang mga investors ng kumpanya. Kaya mga kaibigan ay huwag po nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa ating part 2. Kung nagustuhan niyo ang ating part 1 ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Abangan po natin ang ating part 2.